Ciao Raga! Musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Narinig na natin most of the time ang tungkol sa investimento in oro or gold investment. Pero paano ba yan gawin? Totoo ba na yan ay pwedeng gawin na hulugan kada buwan? Iisa-isahin din natin ang mga advantages kapag meron kang investimento in oro. Ang detalye raga, doon pa ng sigla, partiamo. Mayroong tatlong tipo ng oro. Ang una ay yung komersyale, yung mga jewelries. Ang isa ay yung cartaceo o in form of certificate. At ang isa pa ay yung oro puro fiziko. Lilinawin na agad natin na ang gold investment na pag-uusapan natin sa video na ito ay hindi tungkol sa mga gold jewelries. Sa halip ay tungkol sa oro puro fiziko o pure gold na 24 carats. Para may visual reference ka, garne ang lingot to oro puro na 24 carats. Naka-engrave yung 999.9 para ma-identify na pure gold iyan. Ano-ano ba ang mga 10 advantages kapag meron kang investimento in oro? Number 1, ang oro puro fiziko ay isang benefiziko o tangible asset na nasa possession ng owner nito. Number 2, ang gold ay hindi pwedeng i-produce artificially. Kailangan pa na minahin. Hindi kagaya ng paper money na pwedeng i-print lang at i-issue at i-regulate ng mga central banks. Number 3, ang gold ay hindi isang tipo ng resource na infinite o isang resource na hindi naubos. Ayon sa pag-aaral, mayroon na lamang around 50,000 tons na gold na pwedeng mamina sa buong mundo. Around 30 years na lamang at after nyan, wala nang mamimina na ginto. Kaya naman, sa paglipas ng panahon, habang nababa ang supply ng gold, ay mas tumataas naman ang value nito. Number 4, ang gold ay matibay, hindi nagbabago at hindi kumukupas. Number 5, ang oro ay isang mainam na panlaban sa inflation. Habang bumababa ang halaga ng pera, ang ginto naman ay tumataas ang valore habang lumilipas ang panahon. Number 6, ang lahat ng mga central banks ng mga bansa, ang gold ang kanilang ginagamit na monetary reserve ng kanilang bansa. Kaya nga, ang mga central banks pala, ang kanilang iniipon, ang ina-acquista nila ay oro. Number 7, pinoprotektahan ng oro ang assets at properties. Number 8, gold acts as a safe haven asset. Sa panahon na mataas ang interest rates, mayroong economic uncertainty at saka geopolitical crisis, specifically kapag mayroong giyera, gold acts as a safe haven asset. Number 9, ang oro ay liquidable sa buong mundo. Kahit saan ka makarating, ang gold ay laging mayroong value at pwede mo siyang ipangbayad o i-liquidate para magkaroon ka ng pera agad. Number 10, maaari hindi mo ito alam. Ang gold na 24 carats o oro puro na 999.9 ay exempted sa IVA. Hindi siya subjected sa tax kagaya ng ibang precious metals at iba pang gold jewelries na hindi naman 24 carats. Kapag bumili ka ng oro puro, at ang maging pagkakaroon nito, yung possession nito, walang IVA na babayaran dito sa Italia. Nagkakaroon lang ng imposta na 26% para doon sa tinatawag na plusvalenza. Ang plusvalenza ay ang difference na amount mula sa presyo ng oro doon sa pagkakabili at sa presyo ng oro sa pagkakabenta. Pero base sa Legge di Bilancio ng 2024, ang 26% na imposta ay aplikabile sa buong amount ng pagkakabenta kung walang proper na dokumentasyone. Walang sapat na dokumentasyone
na magpapatunay ng ownership ng oro. Alam mo ba na as early as 2000, dahil dito sa Legend numero 7 ng January 17, 2000, yan ang batas na nagre-regulate ng gold market dito sa Italy. Patungkol din sa kompra-vendita o buy and sell ng gold investment. Pero bakit matagal na pala yan? Pero hindi naman tayo masyadong aware tungkol diyan. Kasi nga, wala namang nagpapaliwanag sa atin ng ukol sa bagay na iyan. Kaya raga, kung gusto mong gawin yung investment in oro in a legit way, i-message mo lang ako sa WhatsApp. Okay? Para ma-explain ko ito sa iyo ng personal. Hindi kailangan ng malaking investment para makapagsimula ka. Kasi pwedeng gawin na versamento mensile o huhulog-hulugan kada buwan. Kaya nga kung sadya ka na namang nagsusube kada buwan o ginagawa ang risparmio mensile, hindi ka na maninibago kapag ginawa mo ito. Ang kaibahan laang, milyon na grami ng oro ang naiipon mo at hindi pera. Alam naman natin na ang perang inipon habang nalipas ang mga taon ay kinakain ng inflation. Ayun raga, sana naging malinaw sa iyo at aasahan ko yung message mo sa akin sa WhatsApp. Kung halimbawa na gusto mo na ma-explain ko sa iyo ng personal at malinawan ka pa sa mga detalye kung paano gagawin ng legit way itong investimento in oro dito sa Italia. Sana ma-share mo rin sa iba raga para maging aware din sa mga bagay nito. Maraming salamat sa panood mo. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!